Pumayag na ang Ukraine sa peace plan ni Donald Trump na kabilang ang pag-atras ng sandatahang lakas mula Donetsk at pagtatatag ng demilitarisadong zona doon. Inanunsyo ni Ukraine President Volodymyr Zelensky ang referendum ukol sa kapalaran ng Donbas. Totoo, tinanggap ng Ukraine ang planong pangkapayapaan ni Trump. Ngunit may isang kondisyon. Dapat magkaroon ng malayang zonang pang-ekonomiya sa Donetsk na rehiyon. Hindi dapat pumasok ang mga tropang Ruso sa teritoryong iiwan ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kagiliw-giliw, si Rustem Umerov, pangunahing negosyador ng Ukraine, ay nakipag-usap hindi lang kina Steve Witkoff at Jared Kushner, kundi pati na rin sa hepe ng FBI na si Patel. Ipinahayag ng gabinete ng Ukraine na nakikipagtulungan sila sa mga Amerikano sa paggawa ng plano para sa muling pagbangon ng Ukraine kasama ang BlackRock. Ipapaliwanag ko kung bakit ito mahalaga. Pero may kabilang panig din ang buong kwentong ito. Ito ang Rusya at sinusubukan ngayon ng Kremlin na hadlangan kahit ang planong pangkapayapaan na, sa tingin mo, ay pabor na sa Rusya. Tandaan ninyo, iginigiit ng Ukraine na hindi dapat kailanman magkaroon ng mga tropang Ruso sa demilitarisadong zona sa Donbas. Ganito, ngayong araw ay inihayag ng Kremlin na kung sakaling maisakatuparan ang plano ng paglikha ng demilitarisadong zona sa Donbas, maaaring magpadala ang Moscow ng unit ng Rosgvardia doon kapalit ng mga unit ng hukbo na hindi naman talaga nagbabago sa tunay na kahulugan ng sitwasyon. Ang pangalan ko ay Alexi Petsi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula sa episode na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like at siguraduhing mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Nakakatulong ito sa mga algorithm ng YouTube na i-promote ang video na ito. Bukod pa dyan, mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link nito ay nasa description ng video na ito. Doon kami nagpo-post ng mga balitang dumarating agad. Kaya, lahat ng pinakabagong balita ay nagpapahiwatig na pumayag na ang Ukraine sa planong pangkapayapaan ni Donald Trump at maaari na itong maisakatuparan bago magpasko. Pero hindi ibig sabihin nito na tapos na ni Donald Trump ang kanyang laro sa politika. Uumpisahan ko ang episode na ito sa isang hindi inaasahang balita. Inanunsyo ng Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump na ang leader ng Ukraine na si Vladimir Zelensky. At ayon kay Trump, ang plano ay binubuo ng, ayon sa kanya, 4 o 5 bahagi, ngunit may ilang bahagi na inalis sa panahon ng negosasyon. Binigyang diin ni Trump na mahirap bumuo ng kasunduang pangkapayapaan dahil kailangang lutasin at hatiin ang mga teritoryo sa pagitan ng mga panig. Inihambing ni Trump ang diplomatikong pagsisikap sa real estate deal pero nilinaw niyang mas mahirap ito ng 1,000 beses. Binanggit din ng pinuno ng White House na lalahok ang Estados Unidos sa mga pag-uusap tungkol sa planong pangkapayapaan kasama ang mga kinatawan mula sa Europa at Ukraine sa Sabado, ika-13 ng Disyembre, kung may maganda namang pagkakataon para sa kasunduang pangkapayapaan. Alam na gaganapin ang pulong sa Paris na dadaluhan ng Pransya, Alemanya, United Kingdom, Ukraine at Estados Unidos. Inaasahang tatalakayin ang mga bagong ideya ukol sa isyu ng teritoryo ng Zaporizhzhia Nuclear Power Plant at iba pang kontrobersyal na usapin. Base sa pinakabagong balita, malaki ang tsansang magkasundo sila. At ngayon, ayon sa mga source mula sa 2 publikasyon, Politico at Le Monde, sinabi nila na ang pinakahuling bersyon ng planong pangkapayapaan na ibinigay ng Ukraine sa Estados Unidos ay ang pag-alis ng mga tropang Ruso at Ukranyano mula sa Donbas at ang paglikha ng isang malayang zonang pang-ekonomiya sa rehiyon. Na ang ibig sabihin nito, pumayag ang Ukraine na iurong ang sandatahang lakas ng Ukraine mula sa hindi okupadong bahagi ng Donetsk at Luhansk na mga rehiyon. Kinumpirma kahapon ni White House tagapagsalita Caroline Leavitt na nabasa na ni Pangulong Donald Trump ang planong pangkapayapaan ng Ukraine at tatalakayin ito sa Estados Unidos. Kasabay nito, nagduda ang mga kausap ng politiko na susuportahan ng Rusya ang panukala na lumikha ng malayang zonang pang-ekonomiya sa demilitarisadong Donbas. Ayon sa kanila, naniniwala si Trump na mas mahina ang panig ng Ukraine sa sigalot, lalo na dahil sa kamakailang iskandalo ng korupsyon.
Pagkatapos, magbibigay sila ng sipi mula sa politiko. Hiniling ng Pangulo ng Ukraine na si Vladimir Putin sa Kyiv na iurong ang mga tropa mula sa Donbas upang matapos ang digmaan. Binanggit din niya na ang rehiyong ito ay historikal na teritoryo ng Rusya at ibabalik ito ng Moscow sa pamamagitan ng militar o iba pang paraan. Nabanggit ni Zelensky kamakailan na ang ideya ng malayang sonang pang-ekonomiya sa mga teritoryong kontrolado ng Ukraine sa Donbas ay iminungkahi ng Estados Unidos. Ayon sa kanya, nakikita ng Washington ang kompromiso na aalis ang mga tropang Ukranyano sa teritoryo pero hindi papasok ang mga tropang Ruso. Pero sa parehong panahon, di pa rin malinaw kung sino ang mamumuno sa zona. Tiwala ang mga Ruso na sila ang mamumuno pero hindi ito tinatanggap ng Ukraine. Ayon kay Vladimir Zelensky, sa negosasyon para sa mapayapang pag-aayos, tinatalakay ang pag-alis ng tropang Ruso sa ilang bahagi ng lupa. Sa hilagang silangan ng Kharkiv at Sumy at timog silangan ng Dnipropetrovsk, ang mga linya ng pagkakabanggaan sa bahagyang sinakop ng Russia na mga lalawigan ng Zaporizhia at Kherson ay mananatili kung nasaan sila ngayon. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, iminungkahi rin ng Estados Unidos na pag-aralan ang posibilidad ng magkatuwang na pamamahala sa Zaporizhia Nuclear Power Plant, na kasalukuyang nasa ilalim ng okupasyon ng mga Ruso. At dito lumitaw ang balita na talagang hindi na maaaring balewalain bilang isang senyales. Ipinahayag ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ang kahandaang magsagawa ng referendum sa kinabukasan ng Donbas, na hinihiling ng Kremlin na isuko sa Russia bilang bahagi ng kasunduang pangkapayapaan suportado ng Estados Unidos. Ang tanong na ito ay sasagutin ng sambayanang Ukrainian sa pamamagitan ng halalan o referendum, ngunit kailangang malinaw ang posisyon ng mamamayang Ukrainian. Ayon sa Amerika, umaalis ang tropang Ukrainian sa Donbas at tila hindi papasok doon ang mga tropang Ruso bilang kompromiso. Mga lalawigan ng Donetsk at Luhansk. Hindi nila alam kung sino ang mamamahala sa teritoryong ito na tinatawag na nilang malayang sonang pang-ekonomiya o demilitarisadong zona. Kagabi, nag-usap sa telepono sina Donald Trump at mga lider ng Alemanya, Pransya at Gran Britanya tungkol sa kasunduang pangkapayapaan. O sige, ayon sa ulat ng Wall Street Journal, sinabi ng presidente ng Estados Unidos sa mga Europeo na dapat nilang himukin si Zelensky na tanggapin ang planong inihain ng Washington, kung saan papayag ang Kyiv sa mga teritoryal na konsesyon at lilimitahan ang bilang ng sandatahang lakas. Sinabi ni Canciller Friedrich Merz na matapos ang pag-uusap nila ni Trump, ang usapan sa kapayapaan ay umiikot lang sa mga teritoryal na konsesyon ng Kyiv at walang binabanggit tungkol sa mga dapat gawin ng Russia. Binago rin sa ilang bersyon ng planong pangkapayapaan ang probisyon ukol sa bilang ng sandatahang lakas ng Ukraine. Kung sa unang bersyon na may 28 na punto, hindi maaaring lumampas sa 600,000 katao ang hukbong sandatahan ng Ukraine, sa pinakahuling dokumento, umabot na sa 800,000 ang bilang na ito. At tungkol dito, nagbigay rin ng pahayag si Zelensky at ito ang kanyang sinabi. Iba-iba ang numero sa mga dokumento. Noong 2022, gusto nilang magtakda ng limit na 40,000 o 50,000. Sa kasalukuyan, nakasaad sa dokumento ang aktwal na bilang ng kasalukuyang hukbo. Ito ay napagkasunduan kasama ang mga militar, 800,000 sundalo. Pero mahalagang banggitin dito na sinabi na ng mga Ruso na kukunin nila ang pamamahala sa teritoryo ng Donetsk Oblast sa kanilang mga kamay. At pati na rin ang bahaging iyon kung saan inaasahang aatras ang sandatahang lakas ng Ukraine. Ayon kay Yuri Ushakov, tagapayo ng presidente ng Rusya, kung matutuloy ang demilitarized zone sa Donbas, maaaring palitan ng Moscow ng unit ng Rosgvardia ang mga unit ng hukbo roon. Narito ang kanyang sinabi, anuman ang mangyari, ang teritoryong ito ay bahagi ng Russian Federation at ito ay pamamahalaan ng ating mga administrasyon. Magkakaroon lang ng tigil putukan kapag umalis na ang tropang Ukrainian. Anong susunod? Sa tingin ko, pwedeng pag-usapan ito dahil posible na wala ng direktang tropa roon, maging Russian man o Ukrainian. Oo, pero andoon ang Rosgvardia, andoon ang ating pulisya at lahat ng kailangan para mapanatili ang kaayusan at maayos ang pamumuhay. At pagkatapos noon, inulit ni Ushakov na sooner or later, ang natitirang bahagi ng Donbas na hawak pa ng Ukraine ay mapapasama rin sa Russia
Ayon sa kanya, kung hindi sa negosasyon, ay sa lakas militar. Samantala, ngayong araw ay nagkita si Putin at ang presidente ng Turkey na si Recep Tayyip Erdogan. Pagkatapos nito ay nanawagan ang ministro ng ugnayang panlabas ng Turkey na si Fidan sa Europa na pilitin si Zelensky at kumbinsihin ang presidente ng Ukraine na isuko ang buong Donbas at kilalanin ito bilang bahagi ng Russia. At para wala ng pagdududa na ang kasunduan, alam nyo, ay malapit ng mapirmahan, magbabahagi pa ako ng isa pang balita. Sinabi ni punong ministro Yulius Sviridenko na aktibong nakikipagtulungan ang Ukraine sa Estados Unidos para sa planong pang-ekonomiya. Kasama sa pag-uusap ang malaking kumpanya ng pamumuhunan na BlackRock na nakausap na rin nina Vitkov at Kushner noon. At ngayon, ibinahagi ni Sviridenko na nagsagawa ng online na pagpupulong ang mga opisyal ng Ukraine kasama ang manugang ng Amerikanong presidente na si Jared Kushner, espesyal na kinatawan ni Trump na si Steve Vitkov, presidente ng World Bank na si Ajay Banga, at Chief Executive Officer ng BlackRock na si Larry Fink, CP. Naitatag ang isang pinagsamang working group at ang pangunahing layunin nito ay ang pagbuo ng plano ng aksyon sa lalong madaling panahon. Malaki ang tsansa ng tagumpay ng mga planong pang-ekonomiya kung may matibay na garantiya ng seguridad ayon sa mga kinatawan ng United States sa pagpupulong. At alam nyo, kapag pera na ang usapan, malamang ay malapit na ang plano para sa kapayapaan. Dito ko ilalagay ang tuldok-tuldok. Isulat nyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito at siguraduhing mag-subscribe sa YouTube channel na ito kung naging interesante para sa inyo ang episode na ito at may nakuha kayong kapaki-pakinabang na impormasyon. Maaaring suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video na ito, nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.